Sa iba ni Reto, pero sa akin nagkagusto. Dear HP, itago mo na lang ako sa pangalang Karen. July 14, 2016, sinamahan ko ang kaibigan kong si Jen na mag-dinner kasama ang dalawang AFAM. Yung isang AFAM ay boyfriend ng kaibigan ni Jen at yung isa daw ay erereto sa kanya. Dumating kami sa isang mamahaling restaurant and first time namin makapunta sa ganung lugar. Dahil late kami dumating, lahat sila nakatingin sa aming dalawa. Pinakilala kami ng kaibigan ni Jen sa boyfriend niya at dun sa isa pang AFAM na erereto niya kay Jen. Tahimik lang ako kasi medyo nahihiya ako. Pakiramdam ko kasi hindi naman dapat ako kasali sa date nila. Yun nga lang, pagkaupo namin, yung titig ng isang AFAM sa akin ay hindi na naalis. Medyo nag-blush ako, ang gwapo naman kasi niya. Pero naisip ko, hindi naman ako ang irereto sa kanya, kundi yung kaibigan kong si Jen. Kaya kunwari, wala akong napansin, wala akong nakita. Mas nag-focus ako sa kinakain ko para iwas tingin sa kaharap naming AFAM. Pero gayon pa man, hindi pa rin talaga naalis ang tingin niya sa akin. Yun bang feeling na lahat ng kilos mo pinapanood niya? Hanggang sa tinapik ako ng kaibigan kong si Jen at ang sabi, "Friend, ikaw ata ang type ng AFAM." Sabay kindat na parang kinikilig. Sabay sabing, okay lang talaga kung sa'yo siya magkagusto. Total, hindi naman kami. Uy, wag kang ano dyan. Pagkain lang talaga ang pinunta ko dito. Sagot ko naman sa kanya. Basta kung magkasundo kayong dalawa, okay na okay lang talaga ha? Pahabol pa niyang sabi. Ngumiti lang ako at wala naman talaga akong interest sa AFAM. Pagkatapos naming mag-dinner ay nagsipag-uwian na kami. Matutulog na sana ako nang may matanggap akong text message sa number na hindi naman nakasave sa phone ko. Sabi, "Hello, how I wish to know you more. I can't forget you and I feel you are so special in my heart." At yun na nga ang umpisa hanggang sa nasundan pa ang mga paglabas naming dalawa. Hindi mahirap mahalin si AFAM kasi sobrang bait at napaka-gentleman niya. In short, naging kami na after 2 months niya na panliligaw sa akin. Naging masaya naman ang kaibigan kong si Jen para sa relasyon namin ni AFAM. November 15, 2016, bumalik si AFAM sa kanilang bansa at tapos na ang bakasyon niya. Sobrang lungkot dahil sobrang na-miss ko siya. Pero tuloy pa rin naman ang aming communication. May 15, 2017, sinurpresa ako ni AFAM. Sabi niya, i-meet ko daw ang kaibigan niya sa airport at may pinadala siya for me. Pagdating ko sa airport, hindi ang kaibigan niya ang nandun, kundi siya. Shucks, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na yun. Sobrang saya na hindi ko maipaliwanag. At mas lalong naging intense ang eksena noong lumuhod siya at nag-propose sa akin sabay bigay ng sing-sing. At dahil mahal na mahal ko rin siya, walang pag-aalinlangan sinabi kong, yes! Sa pinakamasaya at hindi ko makalimutang araw sa buhay ko. Matapos ang 3 buwan na paghahanda, August 25, 2017 ang araw na ikinasal kami. Maid of honor ko ang kaibigan kong si Jen at nandun din yung mga kaibigan niya na naging tulay na magkakilala kami ni AFAM. Sa ngayon ay may 2 na kaming anak at namumuhay ng masaya sa Amerika. Maraming salamat sa pag-share ng aking love story, HP. Naway nagustuhan nyo. Love, Karen.